Welcome to Donmar TV News Channel. Pierre Nada, please. Hello, Sec, can you hear me? Yes, go ahead, please. Yes, sir. Sir, you were saying that pictures don't lie, but pictures also don't prove who is to blame for the crowding. Because we can see there's crowding, but diba, it doesn't necessarily establish that it's the fault of a specific entity or group or person. So will the DILG at least carry out a probe first, an investigation to find out the real cause of the crowding, and so that there's also fairness before concluding right away that the mayor or the LG was to blame for the crowding? What is the question? If the DILG will initiate a probe first, because the president concluded right away, parang was there any process, for example, in determining who is to blame for the crowding? Well, Pia, we're not imposing any sanctions on anyone. Sinisiguro lang natin na hindi mangyayari yung kaguluhan na nakita ni Presidente sa larawan, and that is why pinadadaan po through an alternative distribution scheme. Pero wala po tayong pinaparusahan, wala tayong linilitis. Kapag meron pong parusa siyempre dyan, merong paglilitis, then he or she will be entitled to all his full due process rights sang-ayon po sa desisyon ng Korte Suprema sa Ang-Tibay case. But Sec, the conclusion that the president made is because supposedly it's the fault of the mayor, therefore he should not be given the responsibility to distribute the aid. So hindi ba to hasty conclusion? I mean, it's also a negative connotation to say that disorganized yung vaccination site because of the LGU. But is there any probe that the government will conduct to at least ensure the fairness of this conclusion? Alam mo po, wala naman pong inaakusa, walang parusa. So wala pong karapatan na nalalabag. Ang sinisiguro lang ng presidente yung karapatan ng taong bayan makakuha ng ayuda sa pinakamabuting mga pamamaraan. Siguro po later on, if the DILG will decide na kinakailangan magkaroon ng administrative charges, then that will be the time na magkakaroon po talaga ng thorough investigation. Sa ngayon po, the money is coming from the national government. Kinikilala natin na partners natin, yung mga ilang LGU mayors, karamihan ng LGU mayors sa pamimigay ng ganitong ayuda. Pero kung sa tingin ng presidente, mas mabuti para sa mga constituents ng lugar na yun na ipadaan sa DILG and SWD, we cannot question that po dahil that's national funds anyway. The president also said he has problems with his mayor's sexy photos and his past as a quote-unquote call boy. But he also appointed Mocha Uston, who is herself a sexy star or a sexy dancer, into government. So for that matter, he appointed also si Isko Moreno, who also has a past as a, may sexy role siya in certain films and model din siya before. He appointed him DSWD Undersecretary in 2018. So why the double standard? Why does he's okay with Mocha Uston but not okay with a mayor with a similar past? Hindi naman po siguro siya nagduduel doon kung sino nag-appoint, no? Ang ini-issue lang niya is ano ang moral ascendancy nitong taong to para mamuno, no? Si Mocha Uston, well, na-appoint po yan, pero hindi ko naman po alam kung ano talaga nakaraan ni Mocha Uston, no? Sa totoo lang po, no? Ang sinasabi ko lang is the president gave her a second chance and I think she took advantage of the second chance. Pero yung konteksto po ng sinasabi ni presidente kagabi, ang narinig ko lang naman po is ito ba ang gusto ninyo? So yun lang po, it's a question. It's a bending question to the sambayanan. And how about Isko Moreno as the SWD Undersecretary? Does the president not see this also as a bad appointment? Hindi ko po alam kung bakit mo dinalabas ang pangalan ni Isko Moreno. Dahil hindi ko po alam kung siya yung nakapost doon. No? Hindi ko po alam. I have no information. Sorry. Bago bumiyahe pa Amerika, nagpulong daw sina Senador Manny Pacquiao at Vice President Leni Robredo. Kinumpirma yan mismo ng kampo ng senador. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ito, nakipagpulong daw si Pacquiao bago pa siya umalis kay Leni Robredo. Sa gitna ng alitan sa loob ng administration party ng PDP Laban, nakipag-meeting ang leader ng isang paksyon nito na si Senador... Di ba, sabi ko sa inyo, nagagalit kayo kay Pacquiao, ganun din naman yung iba dyan. Manny Pacquiao sa isa naman leader ng oposisyon, si Vice President Leni Robredo. Kung isipin mo ito kung nasa tamang kaisipan ka,
partido mo si Pangulong Duterte. Makikipag-meeting ka doon sa number 1 na oposisyon. Diba? Napakaano eh. Kinumpirma ito ng spokesman ni Pacquiao na si dating Congressman Monico Pentevella. I can confirm that these two, a lady and a gentleman, Ayan no, nilaglag siya ng dating tagapagsalita. Ay hindi, tagapagsalita pala ni Pacquiao. Tagapagsalita ni Pacquiao. Oh, yan. I can confirm that these two, a lady and a gentleman, have spoken 2 times. spoken 2 times. Yes, I was present. But the substance of the meeting, I would rather give the honor to both of them. Nangyari daw ang mga pulong bago pa umalis pa Amerika si Pacquiao. Grabe ang balimbing, ano? Mantakin mo? Sinubukan namin hinga ng pahayag si Robredo pero wala pa itong tugon. Dati nang sinabi ni Robredo na kinakausap niya ang iba't ibang interesadong tumakbo sa 2022 sa pagnanais na mapagkaisa sila para tapatan ang kandidato ng administrasyon. Sabi naman ni Liberal Party President at Senator Kiko Pangilinan, suportado ng partido ang ginagawa ni Robredo. Pero ang desisyon daw ng partido kaugnay ng isinasagawang exploratory talks ay isa sa pinal sa kanilang pulong sa Setyembre. Sabi naman ng kampo ni Pacquiao, nakikipag-usap man ito kay Robredo, buo na ang isip ng senador na tumakbong presidente sa susunod na eleksyon. Si Senador Pacquiao, noon pa, ilang beses ko na sinabi, lalaban ng gusto. Lalaban. Set na yung ating mahal na senador. Maski sino ba ng kalaban. Pero hirit ng kabilang paksyon sa PDP laban na pinamumunuan ni Energy Secretary Alfonso Cusi, kung tatakbong Pangulo si Pacman, malamang hindi ito sa ilalim ng PDP laban. Ano kayang trip nito ni Pacquiao? Ba't siya nakikipag-usap pa doon, no? Di ba? Kukunin mong Vice President? Kasi hindi naman, tinanong dito, hindi naman hindi na siya hindi na siya open na tumakbong Vice President. Ang talagang tatakbuhan niya, Presidente. So, kinukuha mo si Robredong Vice President? Bakit ganun? Kaya sinasabi naming smoke screen ay kung matuloy man talaga, kunyari si Senator Bongo, then baka lang din po mag-back out to give way to Mayor Sara Duterte should she decide. Bakit ayaw nyo? Duterte yun. So, ibig sabihin, hindi pala talaga kayo kay Duterte. Kasi imposible naman ho na magbabanggaan silang dalawa. Hinihingan pa namin ng reaksyon si Mayor Sara. Sagot naman ni Senador Go. Huwag niyo po akong problemahin dahil hindi naman po ako interesadong tumakbo bilang Pangulo. Kung ano na lang po yung tira, yun na lang po yung akin. Ayon sa Cusi faction, isasama nila si Pacquiao sa kanilang senatorial slate, bagay na hindi nagustuhan ng kampo ni Pacquiao. Matatandang inalis si Pacquiao bilang party president ng Cusi faction. Ininsulto pa nila lately. Ang nalaman ko, nagawin lang nilang senador. Hello? Gawin nilang senador sa PDP. Alam naman nilang tatakbo si Senator Pacquiao ng presidente. Kaya nga tinanggal nila sa pagka-presidente ng PDP laban. Lumabas ngayon yung totoo. Tama yung sinasabi namin noon na talagang kumbaga, kinakahon nila yung si Manny Pacquiao na siya lang yung pwede maging PDP candidate. Sa Setyembre, magsasagawa ang PDP laban ng national... Kasi alam nyo, meron huyang parang nomination. Ibig sabihin, pag-uusapan pa ng buong partido. Ang nangyari, itong nasagap kong balita. Ang nangyari, parang... Di ba, hindi binoto si Pacquiao na presidente, parang nilagay lang siya acting president ng PDP. Ang nangyari, parang sila-sila lang ang nagdesisyon na maging acting president, tapos sila-sila lang din ang nagsabing gusto nilang maging standard bearer na president sa 2022, si Pacquiao lumalabas. Gets nyo? Parang yung iba, andali, ba't di natin pinag-uusapan ito? Bakit di natin ayusin? Sino ba talaga ang gusto ng buong partido? Diba? Yun ang nangyari. Lumalabas na ngayon na kaya pala nila parang kinekwelyoan yung buong partido kasi ayaw nilang ibang tatakbo. Gusto nila si Pacquiao lang. Sa totoo lang, dapat mag-usap.
Mag-usap-usap sila kung sino yung gusto ng buong partido. Banat ba si Pacquiao nag-meeting ng sarili, walang PDP? Correct. Baka nga, ewan nga natin kung anong trip eh. Parang pareho, alam mo, parang pareho sila ni Iskoy, no? Lumaki yung ulo. Na parang, ewan ko ba, ano bang nasa isip nila na parang kaya, ayun, hindi, sikat ako, mananalo ko. Ewan ko eh, sorry pero, ang layo ng sagot ni Bongo, ang layo ng sagot ni Sara Duterte, kitang-kita mo yung karakter ng isang tao, di ba? Ano sagot nung iba? Hindi, basta. Kaya ko ito, feeling magaling eh, di ba? Ewan ko ba bakit ganun eh. Iba eh.